isang OFW. Malamang hindi nyo alam. Maraming nagsasabi na mayayaman na daw ang mga OFW. Pero ang totoo, hindi. Bakit ba nila nasasabi na mayayaman ang mga OFW? Dahil nasa kumikita kami ng dollars, real, euro, at kung ano-ano pa. Oo nga naman, mayaman tayo sa dollars. Pero ang di lang nila alam na halos lahat ng sweldo namin, pinapadala din namin sa Pilipinas. Sa mga pamilya, kapatid, kamag-anak, o mahal sa buhay. Minsan nga mas gugustuhin pa namin walang matira sa amin. Minsan, 2 beses sa isang araw na lang kami kumakain dahil sa sobrang busy sa paghahanap buhay. Kasi gusto namin may angat ang pamilya namin sa kahirapan. Yung tipong kahit instant noodles lang, okay na kami nun. Ang magtrabaho sa ibang bansa ay hindi masaya, hindi biro, at hindi madali. Dahil sa naiwan naming pamilya sa Pilipinas. Tsaka mga kaibigan. Hindi nyo alam kung anong hirap ang kailangan namin isakripisyo sa pagpunta sa ibang bansa. Nakikipagsapalaran kami sa isang lugar na hindi namin alam kung anong pwedeng mangyari. Inaalagaan ng ibang tao kaysa sa sarili naming pamilya. Tinuturoang bumasa at sumulat ang anak ng iba habang ang kanilang sariling mga anak natututo mag-isa. Nag-aalaga ng ibang tao habang ang kanilang mga anak nagkakasakit na wala sila. Isinasakripisyo din namin ng mahalagang okasyon katulad ng birthday, graduation, Pasko, bagong taon, at iba pa. At meron ding iba dyan, pati yung pagpapalibing ng mahal nila sa buhay, hindi na nila nagagawa. Ang buhay ng isang OFW ay hindi madali. Yung isipin pa lang na hindi mo nakikitang lumalaki yung mga anak mo, mahirap na, diba? Yung bang wala ka sa tabi nila kapag kailangan ka nila. Minsan may mga kababaihan din tayong hindi siniswerte sa ibang bansa. May mga kababayan tayong minamaltrato ng kanilang mga amo. Tapos yung iba pinagsasamantalahan pa. At ang masaklap pa, yung iba umuwi, bangkay na. Kaya para sa mga naiwang anak, huwag kayong magalit sa inyong magulang kung nag-desisyon sila na mangibang bansa na wala siya sa panahong kailangan mo siya. Dahil ginagawa niya lahat ng makakaya niya para mapabuti ang buhay mo. Tinitiis mabigat sa araw maghapon para lang mabigay yung pangangailangan mo. Tsaka pag may hinihingi kayo na hindi niya maibigay, intindihin niya na lang kasi hindi pinupulot ang pera sa ibang bansa. At isipin niya na lang na mas inuuna ng magulang niyo yung mga kailangan niya sa buhay tulad ng pang-tuition, yung mga gastusin para sa sarili niyo. At sa mga asawa na naiwan naman, sana gamitin mo sa